Sa gulo ng mga pangyayari sa nagdaang mga araw, hindi ko alam na may igugulo pa pala. Hindi ako interesado sa kung anong katotohanan o kasinungalingan na sasabihin niya tungkol sa ex niyang si Denver. Pero, interesado akong malaman kung anong meron sa buhol. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Yun lang ang nasabi ko. Mahirap humabi ng salita pag gulo ang isip mo. Mahirap pagtagpi-tagpiin ang lahat ng tumatakbo sa isip ko. Kasalanan ko lahat ng yun. Nagsimula na ang pagtulo ng luha mula sa mga mata niya. Ngunit pinunasan niya ito agad ng isa niyang kamay. Hinawi niya ang kanyang buhok na naging dahilan para makita ko ang kabuuan ng kanyang mukha. Alam kong hindi naging buo ang tiwala ko kay Jane. Sa lahat ng manangyari, tao lang naman ako para makaramdam ng pagdududa. Pero iba ngayon. Alam kong malalim ang pinaguhugutan ng kanyang emosyon. At kahit hindi pa siya nagsasalita, ay alam kong totoo ang mga susunod niyang sasabihin. Bumaling ang tingin niya sa akin. Hinanap ng kanyang paningin ang aking mga mata. Hindi siya nagsalita, ngunit baka sa kanyang mga mata ang mga luhang pinipigilang pumatak. Halata ang lungkot, pag-aalala at agam-agam. Pinutol niya ang pagtitig sa akin at lumingon sa malayo. Kung hindi ako nakipag-inuman nun kay Kevin, kung hindi ako nalasing, hindi sana mangyayari yun. Wika ni Jane. Ang alin? Tanong ko. Ate and Kevin would still be together. Naghiwalay sila ng dahil sa akin. Ano ba nangyari? Tanong ko ulit. It was supposed to be my birthday celebration in Bohol. 5 days sana kami doon. Monday to Friday. Si Mama, Ate at ako ay naka-schedule na mag-flight on Monday morning. Si Tita Alice naman ay nagpahuli sa flight on Wednesday afternoon kasi kailangan niya pang umattend sa live-in seminar in Batangas that week. Kumuha siya ng panyo para ipuna sa basa niyang mga mata. At ang mga pisnging dinaluya ng luhang patuloy na pumapatak. Since puro kami babae, naisip ni ate na isama si Kevin. 4 months pa lang ata sila noon. Hindi ko alam paano niya napapayag si Mama na isama yung boyfriend niya. Nakulitan siguro kaya pumayag na rin. Yumuko siya para tingnan ang panyo ang nabasa ng maluha. We booked 2 months bago ang birthday ko. Kaso na bago yung schedule ko sa school. Napaaga yung outreach activity namin sa Quezon. Natapat sa Sunday. Araw bago ang flight namin kinabukasan. Up to Tuesday early afternoon. Paparibo ko sana yung flight ko dahil I wanted to fly Tuesday kahit gabi na. But Tita Alice insisted na sabay nilang kami since delikado bumiyahe mula sa airport sa Bohol papunta sa resort. Umiling si Jane habang nakayuko. Okay lang naman na Wednesday ng hapon ako umalis ng Maynila. Thursday pa naman birthday ko, so there. Pagbalik ko ng Tuesday galing Quezon, nalaman ko na naiwan si Kevin ng flight nila. Hindi raw nagising ng maaga. Hindi nakaabot sa airport. Tumingin siya sa akin. Nabasa ko sa mukha niya ang lungkot. May panginginig ang kanyang mga labi. Baka natatakot o kinakabahan sa pwedeng epekto ng mga sasabihin niya. Akala ko talaga kami lang ni Tita ang magkakasabay sa flight na yun. But Kevin showed up in the airport. Nalaman pala ni Tita Alice na naiwan siya. She thought Ate would be disappointed because I tell you, Ate was so excited for the trip. So binayaran ni Tita Alice ang pagribok sa ticket ni Kevin para lang makasama siya. Can we just get to the point please, Jane? Wika ko. Gabi na kami nakarating sa Bohol. Tulog na si ate kasi napagod raw sa pamamasyal. Sabi ni Mama na natatan naming nanonood ng TV sa sala. 2 yung kwarto ng suite namin. Ang usapan, tabi kami ni ate. Tabi si Mama tsaka si Tita. Si Kevin, sa sofa sa sala matutulog. Kinuha niya ang tubig na naghihintay sa ibabaw ng mesa. Uminom ng kaunti, para bang kumukuha ng buwelo para sabihin ang susunod na pangyayari.
Nag-aayaan na mag-inuman kasi ilang oras na lang birthday ko na. Si Mama, tinabahan na si ate sa pagtulog. Matapos na kaming sabihan na huwag maglasing. Sinabayan kami ni Tita Alice. Baka raw kasi mapalakas ang inom ko. Salo daw kami. Pero naunang bumagsak si Tita sa sofa. Hindi ko na rin alam kung ano yung mga nangyari dahil nalasing ako agad. Huminto siya at naghabol ng mahikbi. Tumingin siya sa akin na parang nagmamakaawa. Agad din namang bumaling sa malayo ang kanyang tingin. Napadilat ako noon dahil parang may sumigaw. Daramdaman ko yung matapang na amoy ng alkohol na galing sa hininga ng isang taong katapat ko ang muka. Sa pagkakahika, nakadanta yung braso at binti niya sa akin. Ako naman, nakatalikod sa kanya. Uminom siyang muli ng tubig. Nagising yung diwa ko noon. Sa lakas nagsigaw ni ate. Kasing lakas ng paghampas niya kay Kevin na bumangon na rin. Bigla akong na-realize ang mga nangyayari. Si Mama ang umawat kay ate. Si Tita Alice hinila si Kevin palabas ng kwarto. Galit na galit si ate kay Kevin. Ipinatong niya ang baso sa mesa at tumingin muli sa akin. I felt so guilty, Byron. Inaakap ako ni ate noon. Tinanong niya kung okay lang ako. Kung nasaktan daw ba ako. Hindi niya inisip si Kevin. Ako agad yung inintindi niya. So bakit ka guilty? Tanong ko. I don't know how things went there. Sobrang lasing ko noon. But what I felt guilty about is because alam ko kung gaano kamahal ni ate si Kevin. And I knew at that very moment, their relationship will end. Nagpunas ulit siya ng luha. And I was right. Hindi na sila nagkita ni Kevin simula noon. So bakit mo sinabi sa akin to? Bumalik ang tingin niya sa akin. Ako naman ang umiwas ang tingin. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang mga susunod niyang sasabihin. Sa isip ko ay may mga larawang nabubuo. Mga eksenang nagbibigay sa akin na mas maraming tanong. Dahil gusto kong maging honest sa'yo. I realized that in order to do that, dapat alam mo lahat tungkol sa akin. Even this dark little secret I wish I never had. Naalala mo yung minsang nagalit si ate? Nung nasa bahay tayo? Oo, naalala ko na. Nung sumablay akong ibahin yung topic para mapakalma sila. Pilit kong pinigilan si ate na magsalita nun tungkol doon. Kasi hindi ko alam kung anong pwede mong isipin sa akin. Pero ngayon, wala na akong pakialam kung anong magiging tingin mo sa akin. I just want to be completely honest with you that even the darkest secret that I have, sinasabi ko na sa'yo. Naramdaman ko ang inaabot niya ang kamay ko. Ngunit umiwas ako at ipinatong ang kamay ko sa mesa. No secrets. Gusto ko lang maibalik yung dating tayo. Sorry sa lahat ng kasinungalingan ko. About my Naga trip and Denver. Tao lang naman ako, Byron eh. Nagkakamali. Inamin sa akin ni Jay na intensyon niyang wag sabihin sa akin na kasama niya si Denver sa Naga. At ang mas mabigat pa, sinabi niyang may nangyari sa kanila ni Denver habang kami. Mga 5 beses daw at hindi naputol ang komunikasyon nila kahit kami na. May mga gabi raw na magka-text sila pero flirt lang naman daw. Pero tapos na yun. Napatunayan ko kung gaano mo ako kamahal. Wika niya. Hindi yun yung tanong dito. At napatunayan ko na mahal kita. At hindi ko kaya na mawala ka sa akin, Byron. So please, here I am. Weak, vulnerable, exposed. And I am in desperate need of your love and forgiveness. Pumilis ang pagtulo ng luha mula sa mga mata niya. Na kahit punasan niya gamit ang kanyang mga kamay, ay halata pa rin. Mahina at garalgal ang boses niya. Halatang pinipigilan ng isang malakas na hagulgol. Ibinalik ko sa malayo ang tingin ko. At naramdaman kong inihilig niya ang ulo niya sa balikat ko. I just want us back, Byron. I'm so sorry. Kung gusto mo, hindi na ako tutuloy sa Singapore. Mabilis niyang hinawakan ng 2 kamay ang braso ko. Hinila niya to ng bahagya para tingnan ko siya sa mata. I love you. Please,
Give me another chance. Wala na sa isip ko yung pagtatrabaho niya sa Singapore. Yung pagtataksil na ginawa niya sa akin para kay Denver. Hindi ko na nga halos kinagulat. Matagal na akong may kutob tungkol doon. Tsaka marami namang nagkakwento sa akin sa school na madalas silang makitang magkasama sa library pag may klase ako at vacant ni Jane. Baka nga kaya ayaw niyang mabuntis agad dahil siguradong pag nangyari yun, hindi lang career niya ang nakasalalay, pati yung kanila ni Denver. Isa lang ang laman ng isip ko, yung nangyari sa Bohol. Posible kayang ginagawa lang ang lahat ni Maxine para makaganti kay Jane? May chance kaya na ang lahat ng emotion at feelings na pinakita sa akin ni Ate Maxine ay hindi tunay. So that, para mahulog ako sa bitag niya, posible kayang hindi lang si Jane ang nanloloko sa akin. Baka pati din si Maxine. Biglang umayos ng upo si Jane at mabilis na nagpunas ng mga luha. Ngunit halata sa mata niya ang pag-iyak. Napansin din pala niya na parating na ang mama niya. Oh, nag-break na kayo agad? It's earlier than I thought. Ate, please. Uwi ka naman ni Tita Alice. Hindi ko alam kung pabiro o sadya ang pangaasar niya. Tumayo ako at nagpaalam. Mauna na po ako, tita. Salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo maihahatid sa bahay at may aasikasuhin pa po ako. Sabi ko lang yun, pero inis lang ako sa mga nangyayari. No need, we can manage. Mabilis akong naglakad para lumabas ng restaurant. Palabas na sana ako ng pinto nang may humawak sa kamay ko. Lumingon ako para alamin kung sino ang pumigil sa akin. Si Tita Alice. Mas bata siya kaysa sa mama ni Jane. Mas mataba at mas maliit. Maikli ang kanyang buhok na halos pantay lang sa kanyang tenga. Hindi hamak na mas mabait siyang tingnan kaysa sa mama ni Jane. Mas kaaya-ayang tingnan ng mukha niya kaysa sa napaka-strict na aura ng kapatid niya. Naku, Byron. Pasensya ka na sa ate ko ah. Ganun lang talaga yun. Mula nung mawala yung husband niya. Wala po yun. Sagot ko. I hope hindi ka ma-offend sa pagtatanong niya kanina ha. I think she only wants what is best for Jane. But you know, I see that drive in you, anak. Alam kong kaya mong bigyan si Jane ng magandang future. Maraming salamat po, tita. Nilabas niya ang kanyang wallet at tumukot ng pera. I know, student ka pa lang at baka naubos ang allowance mo kakabantay kay Jane. Etong pamasahe mo pa uwi. Mag-taxi ka na. Puyat ka rin siguro at baka mapano ka pa. Ah, hindi na po. Ayos lang po at may pera pa po ako. Salamat po, tita. Sige na. Salamat sa pagbabantay mo sa pamangkin ko. Thank you, and regards sa parents mo. Life is tough, but just hang in there. Ngumiti siya sa akin at tinapik ako sa balikat. Napilitan akong kunin ang inabot niya. Sa totoo lang, saktong-sakto lang ang laman ng wallet ko pa uwi, kaya okay na rin to. Nagpaalam ako sa kanya at tuluyang lumabas ng restaurant. Balot ang isip ko ng maraming tanong. Hindi tungkol kay Jane, tungkol sa amin ni Maxine. Sa sobrang galing niyang mag-isip, hindi imposible na planado niya ang lahat ng to. Hindi kaya sinadya niya na akitin ako, tapos papaniwalaing mahal niya ako. Hindi kaya sinadya niyang mapamahal ako sa kanya para sa dulo mas masaktan si Jane. Dahil hindi lang kami naghiwalay, minahal ko pa ang ate niya. Sapat para hindi kami magkabalikan. Ang hirap, nakakabaliw ang mga tanong. Masalimuot ang pwedeng kalabasan. Palabas na ako ng ospital, masalubong ko si Maxine. Marami siyang dala, mga gamot siguro ni Jane. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Hindi ko nga alam kung may mararamdaman pa ba ako. Hindi ko alam kung pag-ibig ba ang natagpuan ko o naging biktima ako ng isang trahedyang marahan niyang pinagplanuhan. Nandyan pa ba sila? Tanong niya. Tumangulang ako. Make sure na hindi mo sasabihin kay Jane ang tungkol sa ating dalawa. Promise me. Tumitig ako sa mga mata niya. Cold-blooded. Hindi ko makuhang magalit dahil hindi ko makuhang mag-isip kung ano ang nararamdaman ko. Gusto ko lang ng kaunting panahon para mag-isip. Alam kong nag-iisip siya ng isasagot niya.
pero hindi ko yun kailangang marinig. We all need a break from this mess. Wika ko. Nakita ko ang reaksyon ng mukha ni Maxine. Nagulat siya at hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi ko na hinintay ang susunod niyang sasabihin. Umalis ako at sinimula ng isang mahabang biyahe pauwi sa amin. 2 araw matapos makalabas si Jane sa ospital. Nagdesisyon ang mama niya na isama muna siya sa Ilocos bago ang nalalapit niyang graduation. Tinawagan niya ako para magpaalam. Gusto ni Jane na magkabalikan kami, pero hindi ako agad sumagot. Sa dami ng nalaman ko tungkol sa kanya at kay ate na rin, gumulo lang lalo ang lahat. Nakiusap ako sa kanya na pagbalik na lang niya kami ulit mag-usap. Sinabihan ko siyang magpahinga na muna. Palakasin niya ang katawan niya at pag-isipang mabuti kung paano uusad mula sa paghiwalay namin. Hindi ko naisip na magiging ganito kasalimuot ang lahat. Magulo at bawat araw mas maraming nagiging tanong kaysa sa natutuklasang sagot. Nag-text ako kay Maxine pagkalabas ni Jane sa ospital at sinabi kong gusto ko munang mag-isip sa mga susunod na araw at baka mas makakabuting hindi muna kami magkita o mag-usap. 3 araw na rin hindi kami nag-uusap ni Ate Maxine. Sa totoo lang, marami akong gustong itanong sa kanya pero hindi ko alam kung papaano. O baka mas tamang sabihin na hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang mga isasagot niya sa akin. Minsan kasi mas mabuti pang hindi mo nalang alam, kaysa malaman mo ang mga bagay na makakasakit sa'yo. Pero sa sitwasyon namin, hindi pwedeng hindi ko malaman. Ang tanong lang, kailan ako magiging handang harapin ang katotohanan? Nasa bahay lang ako at kakatapos maghapunan. Nagpapahinga. Nag-iisip kung ano ang dapat kong gawin nang tumunog ang cellphone ko. Si Maxine, tumatawag. Sinagot ko dahil alam kong hindi naman siya tatawag kung hindi importante, lalo't ngayong gabi na. I am sorry I called. Wika niya. Kilala mo si Rani? Yung bantay dito sa apartment? Kakwentuhan ko kasi kanina. Oh, bakit? Tanong ko. Nakakwentuhan ko kasi kanina, yung anak niyang panganay, first year ECE pala yun. Hindi daw ayos yung final grade, kaya pinag-special project ng prof niya. Hindi ako sumagot kahit pa huminto sandali sa pagsasalita si ate, na pare pang naghihintay ng isasagot ko. Napilitan tuloy siyang magsalita. Pinagawa ng power supply ba yun? Bigla daw pumutok ko na sunog habang ginagawa nila kaninang hapon. Wala na silang mabila ng pyesa, kaya tong si Rani umiiyak kanina. Matatanggal daw kasi sa scholarship yung anak niya pag bumagsak. Kailangan daw maipasa sa prof bukas ng tanghali. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ko. Baka naman matulungan mo. Sige, sabihin mo kay Rani huwag mag-alala. Darating ako bukas ng umaga. Salamat. Nakakaawa kasi yung tao pag nawala yung iskola. Okay na ba? Sorry. Sige, okay na. Salamat. Pinutol ko na ang tawag ni Maxine. Maliban sa hindi talaga nakakatulong sa akin, ang may kausap pag nag-iisip ako, may halo na rin kasing galit o anis, yung nararamdaman ko mula nang marinig ko ang kwento ni Jane tungkol kay Kevin. Ewan ko ba? Alam kong dapat kong kausapin si ate tungkol dito, pero tao lang din naman ako. Siguro naman, hindi malin maramdaman ko ang ganitong emosyon. Lalo pa akong iisipin na ang galing magplano ni ate sa mga bagay-bagay. Ilang beses bang unang lagi siyang nakakaisip ng paraan dati para makasalisi kami kay Jane? O yung mga tricks niya para hindi kami mahuli o mapaghinalaan? Naliko agad ako pagkatapos naming mag-usap. Nagpaalam ako sa mga magulang ko na kailangan ko lang umalis. Sanay na rin naman sila sa akin. Binibiro pa nga ako na baka magkasakit ako sa halos 3 araw na pananahimik ko sa loob ng bahay. Agad akong bumiyahe papunta kina Jane.